Good morning at nandito tayo sa likod ng bahay ng kambing, no? At ipapakita ko sa inyo yung likod ng kambing na yung binigay natin na space dito sa likod ng bakod, no? Na lininis ng mga tita ko. At sila nagtanim ng pansamantala dito ng talong, no? Itong talong, no, ay binigyan natin ng abono nung nagbigay ako ng abono dito sa aking pipino. So yan yung ipipictured ko ngayon. Itong pero ang pinaka purpose dito na itatanim ay lansones, no. Kaya itong pagbakod natin dati ay pina-adjust ng tita ko dahil nga pagtataniman niya ng lansones. Pero habang wala pang seedlings ng lansones ay talong muna yung itinanim. So itong nagtanim sila ng talong dito at nung magabuno ako dahil nga nagpaalam ako na magtatanim rin ako ng pipino kasi alam naman niyo yung dati kong tinataniman ay malimlim, no? So hindi umuobra at nalalanta yung dahon niya dahil maraming punong kahoy doon. Kukunti lang, meron din tayong na-harvest doon pero kukunti lang. Pero itong area na ito ay nakikita po ninyo, no, maaga pa ay mainit na yung panahon, no, ay nasisikatan na ng araw. So papakita ko sa inyo yung intercrop dito sa paglagay ng natin ng bakod dito ay para hindi maabutan ng kambing. Although hindi pa sarado doon sa dulo ay nakakapasok pa yung kambing dito. Pero ganito po, no, kabisi yung lupa dito. Bawat maliliit na portion ay may tanim, no. Kagaya nito, pagtataniman sana ng lansones to, abang wala pang lansones ay tinaniman ng mga talong. So pangunahing nito, no, ay meron na tayong makukuhang pagkain sa hapagkainan pag namunga ito. At ipapakita ko rin yung bago kong tanim dito na pipino. Although may isang buwan lang yung pipino ay ma-harvest na natin, pero mga 6 lang yung nabuhay. Kinahig pa rin ng manok, kagaya rin ng sitwasyon doon sa likod ng bahay, no. Yung manok ang nakakapatay dahil kinakahig niya yung tinaniman. So pero meron pa naman tayong natira at yan yung ipapakita ko sa inyo kung kung gaano kaganda yung pagkabuhay niya. At sana, no, ay mabuhay lahat. Itong ating bakod nabubuhay na rin yan, no? Yan. So pag hindi nabubuhay, nabubulok agad yung mga poste. Pero ito na yung ating talong, no. Yan, kikita po ninyo, kambing lang ang katapat nito. Pag napasukan ng kambing to ay mamamatay dahil lahat po ng ayan, buhay pa yung butil ng abono. Nakikita niyo yung maputi. So abono ko yan, no. Nagyan ko ng abono ito, no. Magmula dito sa part na ito ay nagtanim na ako ng pipino, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6 lang yung nabuhay sa pipino natin. Pero okay na rin basta may nabubuhay lang. Ayan, o, ayan. So maganda na yung pagkabuhay, no, dahil umulan kahapon. Ayan, o. Kung mamumunga ito, no, so maraming magugulay tayo. At ito naman yung aking pipino, no. So siguro mabubuhay rin to. Kikita po ninyo. Yan. So ito siya. At ito naman yung isa. Yan, o. Ito yung pangalawa. At parang kung hindi ito mapasukan ng manok, kasi itong manok ganyan kalaki, tinutukan niya. Pag naputol yung katawan niya na yan, so tuloy na yan na mamamatay. Kaya ganun yung sitwasyon ng ating mga tanim dito na iba, no, ay kinakaig ng manok. At kung nabubuhay man, tinutuka.
So ang plano ko dito, lahat ng hindi tumubo dito, kasi may naglagay na ako ng abono dyan, no? At ng hindi tumubo na tanim ko dito, lagyan ko ng kamatis, no? So magpupunla ako ng kamatis para makatanim dito. Kasi ang kagandahan nito, magang maga pa ay tumbok na ng araw, kaya sigurado na maganda yung kalalabasan ng ating tanim dito, no? Yan, matabang mataba yung pipino. At i-update ko sa inyo yan pag namumunga na. Ayan. Kaya nitong mula nung naglagay tayo ng abono dito sa mga talong, ay gumanda na yung nila. Gumanda na yung mga dahon nila. At ito, buhay na rin tong pipino na Yan, ganito sana kalaki lahat na kung hindi namatay ng manok, no? Yan, nakikita po ninyo. Ito yung niya, balad niya. Dito na siya aakyat, na hindi na tayo gagawa ng bahay. Yan, mabuhay lang tong anim na ito pag namunga ito ng maganda. So salamat, at kahit papano may makuhanan tayo ng mga pagkain. So ito, dalawa itong nabuhay dito. Kasi bawat tanim ko, dalawang buto. So buhay lahat ito, no? Yung dalawa doon na nabuhay, so tig-isa na lang yung nabuhay. At dito naman, may nabubuhay rin dito. Ito naman ay isang piraso, yan Yan. Mabubuhay sana ito. Ito, maganda na yun. Lumaki na yung biglang lumaki yung talong, yung payat-payat nitong kikita po ninyo dyan, hindi na naabot ng abono natin. So papakita ko kung gaano kapayat, no? Ayan, dalawa rin to nabuhay. Yan. Yan. So dito nabuhay rin, hanggang dito lang yung tanim natin. So maganda kasi dito nabuhay lahat dito sa sulok na ito. Doon kasi sa part na doon ay yung manok na pumupunta sa ilalim ng bahay ng kambing, no, nakakalabas dyan. So tama-tama dito, at marami akong naaabutan dito na mga manok. So mabuti na lang hindi nila napansin dito banda sa lugar na ito. So yan po, at ito pag ganito siya pag wala pang abono. Yan, nakikita po ninyo ang liliit ng puno. Yan, ang payat-payat na. Hindi na naabot ng abono natin dito dahil naubusan na tayo, pero sa susunod na maglagay tayo ng pataba, no, ay magdala na tayo ng para dito na pasubra para makatikim ng abono. Ayan, nakikita po ninyo yung itsura ng naabunuan. Yan, biglang laki na at ang gaganda. Ayan, lahat nito naabunuan to. Yan, lahat yan. So yan, yan. So dito naabunuan na dito. Pero hanggang dito lang yung isang hilira na ito. Hindi na umabot dito kasi naubusan na rin ng punla. No? Yan. Ang gaganda na, yan, laki na. Iba talaga pag magkakaroon ka ng abono. At ito, meron akong itinanim dito na avocado. Anim yung nabuhay sa avocado kong pinunla, no? So ito, medyo mabubuhay na siguro ito. Ayan, at maglagay pa ako dyan kasi itong hilira na ito hanggang doon, yan yung sakop ng lote ko. Kaya naman umabot dito yung bakod ko dahil sabi ng tita ko ay isama ko na itong kanto na ito dahil maliit na portion lang naman to. At sayang din na wala ring na ito dahil sayang din na magalaan ng kambing at ang taba-taba ng damo, nakikita po niyo yung damo, at makakain ng kambing, no? So sinakop ko na ito, no? Pero nung magsakop ako, nasakop ko lahat ito. So pina-adjust niya ng kaunti para magkaroon ng taniman ng lansones. Pero ito na, habang wala pang lansones, gulay muna yung tinanim natin. At yan na, nabubuhay na yung mga pipino. Ang gaganda ng pagkabuhay. Sana ay hindi makita ng mga manok to dahil yan yung nakakasira dito. Manok, kambing. So yan yung kalaban ng ating mga dito, pananim.
So, happy farming at sa mga baguhan at hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, hits na rin notification bell para lagi po kayong ma-update sa ating pagbibintures dito sa probinsya ng farm, buhay farmers dito sa probinsya. So, ito yung sinasabi ko na papakita ko na rin na hanggang dito lang yung naabot ng ating bakod. Hanggang dito, yan, at nabubuhay na rin tong poste. Ito hindi ito nabuhay, oh. Ito nabubuhay rin. Hanggang dito lang umabot yung ating hagwire. Yan, kikita po ninyo, nabuhay na, oh. So ito, kakainin rin ng kambing yan, kinakain ng kambing, kaya yan yung ginamit natin pamoste. So hanggang sa kasalukuyan, natingga yung pagbabakod natin, natingga yung pagbabakod natin. Hanggang dito lang ang umabot ng hagwire papunta doon. So kulang din yung isa dito, pero yung dalawa na mabibili natin ay hindi na maubos hanggang doon sa pinaka entrance nya. So yan po, yan yung ating inaantay na budget kung kailan tayo magkaroon para matuloy na itong bakod natin na ito, para makagala na yung ating mga alagang kambing dito. So maraming salamat at shout out sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out na rin sa ating mga kababayan, mga OFW, mga kababayan po natin, mga immigrants. Mabuhay po tayong lahat, naway ligtas po tayong lahat. So dito, yan yung bahay ng kambing ko, at malagong malago na yung mga damo. Pwede na natin pakawalan dito. Ito yung sabi ko, street nung aking lote, kaya dyan sa kanto na yan nagtanim ng avocado. Yan, ito yung avocado. Yan. So magmula dito, ito yung street, hanggang doon sa niyog na yon, hanggang dyan lang. Kaya yung bakod natin dyan na tatabi yung bakod natin sa mga puno na yan, dahil hanggang dyan lang yung ating lote, at dito meron akong napanood na nilalagyan ng dumi ng kalabaw or baka ito para hindi kainin ng kambing, dahil yung kambing inaamoy muna niya yung kinakain niya. Kaya lalagyan natin to pag nandito na yung mga kambing, lagyan natin ng dumi ng baka. Kaya pwede na tayo magtanim din dyan. At titingnan natin kung epektibo yung ganun sistema. So yan po. At dito naman, part dito ay sakop ng lote natin yung naka-raging na yan, yung pinapaliguan ng pato. Yan dyan. So maraming salamat po. Happy farming. Bye bye.